Last night, nagkaroon ng magnitude 5.8 na lindol dito. Kita ba? Di kasi ako gumagamit ito sa Philippines. This video is sponsored by Vi. 200,000 na yung subscribers ko here sa YouTube. Happy rest day! This is going to be a typical rest day. I don't know if lalabas ako mamaya, like gala, ganon, to maybe have a coffee. Not really sure kasi this week has been sobrang malamig. Ulan ng ulan everyday. So, I'm still deciding kung aalis ako para gumala. Pero ngayon, ang unang agenda ko talaga is bumili ng laundry capsule kasi kailangan ko na maglaba ng aking uniform. So, yung bili muna ako sa labas. Yeah, maaraw naman pero mamaya baka pag gumala ako umulan. Alam niyo ba, last night, Friday, kasi I'm filming this today, Saturday. Last night, nagkaroon ng magnitude 5.8 na lindol dito sa Uzbekistan. And then, dahil nga may lindol, kasi may kapitbahay akong Filipino rin Filipino teacher. Like, katabi talaga na room, same floor. Nag-chat ako sa group chat namin. Sabi ko, lumilindol ba? At sabi niya, yes. And then maya-maya, naka-receive na rin ako ng messages sa ibang Filipino from different parts ng region. Lumilindol daw. And then kami, ginawa namin nung Filipino teacher. In-evacuate namin yung building. Tapos wala pa yung ibang Uzbek dito kahit lumilindol. We had no idea kung di ba nila naramdaman. But it was so strong Alam mo talaga na mabigat yung kama pero gumagalaw ng ganyan. And nasa second floor kami. So yung namin, talagang lumabas na lang kami. Na-realize namin na parang kami lang yung lumabas. Parang wala silang pake. Ewan ko kung madalas ba lumindol dito. Asray na lang sila. Pero kahit na, di ba? Yun, share ko lang. Yeah. So, Salam. Yok. 58. 58. Bakma. Bili lang ako ng mantika and tawag dito laundry capsule. Feeling ko bili na rin ako ng ice cream. Nakapag-lunch na rin naman ako. Salam. Kitchen. Yeah. Nakman. Kita ba? Yung lasa nung dito, nung mga ganito, yung mga ice cream, mga cake. Kalasa siya nung mga panahon na bata pa ako and bira ako makakain ng chocolate. I'd say yung mga old style or yung mga unang-unang style ng mga dessert. Ganon. Nostalgic yung lasa niya sa akin. Totoo lang. Medyo marami talaga akong gagawin. Ang wala lang sa akin, yung motivation na gawin siya. Gets ba? Feeling ko dapat una kong gawin ay magsalang ng damit para habang natatapos siya, nagagawa ko na rin yung iba. Right? Here yung aking mga puti. Not really sure kung ilan yung dapat kong ilagay, pero 4 na piraso lang siya. Di kasi ako gumagamit ito sa Philippines. Feeling ko isa lang. Tudududut. So, after nyan, magsalang ulit ako nung isa. Yung mga itim naman. And then, dito ako sa kwarto. Ang daming kalat dito sa kwarto ko. Seryoso. Nakakainis. Gamit ko na dapat linisin. Nakatiklopin. Namang malaking cabinet. Ayaw tiklopin. Actually, hindi naman siya kalat talaga. Mga damit, ganun. Na hindi ko tinitiklop.
na malinis, ganyan. Pagka tuyo, nasa kama na lang. Kasi dalawa yung kama ko dito. Isang single bed dito sa kanan and then yung pinakahinigaan ko doon sa kaliwa. Katabi ng pintaan. Tapos dito, ginawa ko na lang siyang patungan. Mga damit, ganun. Pero feeling ko, wag ko na siyang gawing ganun kasi ang hirap huminga kapag ang dami mo nakikitang kung anik-anik. Sa totoo lang, gusto ko namang video ganyan about sa work ko. Like, mas marami pa, hindi lang yung ako lang yung nagsasalita. Pero, I'm trying to be extra careful kasi kapag nagsushoot ako sa school, huwag ko, malay mo, baka may mahagip na bata, hindi ko masensor, tapos yung magulang, mga workshop. Kaya, very limited din talaga yung napifilm ko. Kaysa ang gawin ko is video ko, tapos i-blur ko ng i-blur yung mukha. Huwag na lang mag-video. Actually, yung papunta pa lang ako dito, syempre, sobrang intrigued ako, paano ba? Ano ba yung loob ng school? Ganyan. Parang medyo nainis ako, ba't hindi nagpo-post ba yung mga nandito na, mga ganap nila talaga sa loob ng classroom? And then I realized na it's complicated. Siyempre, hindi natin masabi. Nagtatapon na ako ng mga gamit. Tapos nakita ko tong sticker ng DJI. So, kakulay niya naman yung baso ko. So, nilagay ko na lang. Ligpit tayo plato. Tara? Pero before ako magligpit ng plato, maglilinis muna ako ng kusina. Okay, siguro mamayang gabi ko na yun itatapon na pagsama-sama ko na siya. Kasi may kalayuan yung tapunan ng basura dito, which I don't appreciate. What do you mean kailangan ko pa lumakad ng 5 minutes? Papunta para sa basura. Luckily, hindi naman siya maamoy kasi wala naman ako dito yung mga OA na basura. Para hindi dumami yung hugasin ko pag umabot yun ng 2 piraso. Except sa mga sa mga kutsaratin nito. Pag umabot ng 2 piraso yung plato or yung tasa, dapat maghugas na ako. Hindi ko pa yun siya nagawa. Hugas na ako ulit. I want to make an iced coffee. Kasi meron pa din akong sweets dun sa ref. Pangalan nakalagay baklava. Tingin nyo, baklava. Wala na yung name. Pero baklava yung nakalagay sa kanya. Pero hindi ganito yung natatandaan kong itsura ng baklava na nakita ko sa Starbucks. Yes, I'll do my coffee here. As usual, Nescafe Gold. So talaga ng Nescafe Gold. Sana? I don't usually say these things out loud, pero dumating yung time na this video is sponsored by Vi. Pero totoo, sobrang sarap ng Nescafe Gold. Mabango, hindi siya sobrang acidic. Sa totoong buhay, hindi mo na siya kailangan ng mainit na tubig kung ang gugustuhin mo naman ay iced coffee. Nadi-dissolve naman siya kahit sa mga room temperature na water. Pero ako, gusto ko siyang medyo mainit para kapag naghalo siya sa milk. Wala, natatawa ako sa kapatid ko. Hindi ko siya share kung bakit. Alam naman kayong hindi nyo naman malalaman, pero gusto ko kasing pag pinanood ko tong video na to, malaman ko ba't ako tumatawa. So, may post yung pinsan / tito. Tapos, parang sabi doon, kasi mahal na araw, di ba? Lord, sumbong ko sa'yo, parang ganun yung context. Kung sino yung mga nag-outing habang patay ka. Kasi nga Semana Santa. Tapos isang kapatid, hindi niya alam na minention niya yung isa. Hindi naman yun okay. Yung nag-post, tapos yung minention niya. Wala lang. Para lang malaman ko kung bakit ako tumatawa. Sasabihin ko dito. Hindi naman yun nanonood. By the way, etong baso na to, I've had this for almost 1 month. Ganoon na siya katagal sa akin. Binili ko to sa yung drink sa Yankee Hyatt. Kainan yun dito. Tapos sabi ko, ang ganda nitong baso na to, matibay, matigas. Unlike yung mga sa atin na disposable lang talaga. Parang narealize ko na, umuwi ko na lang to. Sayang. So hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya. Kasi iba talaga yung lasa ng inumin mo kapag nasa plastic cup. And I'm not saying na dapat mag-plastic cup tayo. Pero pwede mo namang gamitin ng ilang beses. Yun na lang gawin mo.
Tsaka ito lang yung baso ko dito. Ito, yung black, tapos yung galing sa may-ari, landlord. Yung tasa na di microwave. I'm not sure if tatapon to, pero sige. Hindi siya natapon. So, yan siya. Sarap. Mamaya pa kayong ma-excite yan. Siguro after sige, isang sige. Ayan, mga 2 minutes. Saya na ako. Tikman ko tong isa dito, yung walang ka-partner. Hindi ko alam kung ano sa ibabaw, kung pistachio ba siya or what. I can barely taste it. Lang amag pala, no? Yan siya, oh. May syrup siya na matamis. Sugar. Oo, sa tamis. Here's my iced coffee. Feeling ko patapos na rin yung laba. Magsalang ako. Pagkasampay ko nun, salang ko yung mga decolor. Yung color, black. Naramdaman ko na yung kape. Ang sarap ng kape. Saan ko itong bintana? Less than 2 months before mag-end yung school year. Pero 2 months before ako makauwi talaga sa Philippines. Kasi yung nabook kong flight ay secret. Yung nabook kong flight ay sa secret. Tapos may aasikasuhin pa ako kasi sa secret. Kaya hindi ako muna makapuntang secret. Babalik ba ako dito? Yes or no? Re-renew ba ako? Yes or no? Alamin natin sa September kung meron pa akong vlog na going back to Uzbekistan after 3 months of vacation in the Philippines. Sa totoo lang, kasi magandang country to. Kasi na-experience ko dito yung winter, ganyan. Although, not saying it was a good experience. It was a very, I'd say, depressing experience. Dumating ako dito, winter. And at the same time, that was my adjustment period. And I don't believe na I have fully adjusted na sa country. Na-experience ko na siya and I'm happy. Like, fulfilled ako kasi na-experience ko siya even once. Not saying na I'm not open na na hindi na siya ma-experience. Pero ayun, parang pinag-iisipan ko na mag-winter ulit. Parang nalulungkot agad ako. Kasi ang hirap talaga. Ang hirap mag-commute kapag winter. Hirap maglakad sa labas kapag winter. Pagandahan lang doon, mas maiksi yung reaching hours. Pero yung pagligo pa lang. Pagbangon, pagligo, pag-prepare mo para umalis. Laking hamon na nun kapag winter. Kaya ngayon medyo happy ako. Mas okay ako yung nainitan kaysa hindi ako makapag-function dahil sobrang lamig. Kasi pag malamig, ang sarap lang humiga eh. Pero ibang level yung kailangan mong bumangon para mag-work. Pero magandang country ang Uzbekistan. Sa mga gusto talagang mag-apply, go, do it. Hindi naman mawawala. I'll close na the window. And maybe edit some vlogs na I haven't edited yet. Kasi wala pa talaga akong nasisimulan sa mga na-film ko. Mag-edit ako. Ano ba yung mga hindi ko na-edit? May nag-i-invite ng na mag-dinner sa restaurant. Napanood ko yung highlights nung seminar namin. May press kasi na pumunta. Ay, andun ako. Dami ko exposure. By the way, nakakatuwa kasi 200,000 na yung subscribers ko here sa YouTube. Recently talaga bumalik yung bumalik yung hilig ko sa pagte-take ng video kasi for a very long time sobrang private. Feeling ko naging private talaga. Na-realize ko lang siya now na naging private pala akong tao kasi yung mga account ko naka-private. Ngayon, I'm here making videos, posting it publicly, and I allow strangers to watch them, which is okay. Now it's okay. But before, parang ayoko. Pero now, it's okay. Kasi I really want to watch myself in the future para may mapapanood ako. Kasi I'm 26 and
I know dapat tinuloy-tuloy ko to, pero wala naman akong mga resources in the past. Kaya ngayon na capable naman ako bumili ng camera, may pang-edit na ako sa sariling laptop, hindi na lang phone ko. Why not? Kasi it's my time. Ito yung iniisip ko dati na kung may camera lang ako and kung mayroon lang akong laptop, siguro marami akong mabavlog or marami akong mapopost na videos. And ngayon na 26 na ako, why not do it now? And I feel like mas interesting pa nga ngayon kasi I'm outside the Philippines. Mas makapag-share ako ng mga experiences na di lahat ay na-experience yung mga ganong bagay. So yun lang, yun talaga yung pinaka naging reason ba't ako nag-vlog ulit. And yun, 1 month na, naka 200 subscribers, mahigit na ako. And it's growing, you know? Slowly, it's growing slowly. But this is kind of growth that I want to see for myself. Kasi, wala, nakakatuwa. I just post it on Facebook. And of course, nandun yung desire na mapanood din ng mga Facebook friends ko. But at the same time, it gives me so much joy kapag merong mga nagko-comment sa YouTube ko na hindi ko kilala. Nagbibigay ng positive comments nila, nag-a-ask ng question about teaching here or living and working here in Uzbekistan. Those comments give me so much joy and mas nagugustuhan ko patuloy gawa ng mas marami pang videos. This time, still for myself and para sa mga taong nagtatanong or may gustong malaman tungkol sa akin at sa life na meron ako dito sa Uzbekistan. So yun lang. Happy 200k subscribers sa akin and sa atin. Edit lang ulit ako. Feeling ko tapos na yung labahin. Dinig niyo yun. Tapos na yung washing. Anyway, before ko balikan yun, share ko lang na marami talagang lumalabas sa YouTube ko na mga suggested videos about mga videos na encouraging you not to stop vlogging, videos telling you to continue vlogging, and I really appreciate those kind of videos. And yun yung mga video na although wala naman talaga akong balak na na mag-stop anytime soon, nagkakataon lang na interesting yung thumbnail, sige, and title, so I click, and then mas na-inspire tuloy ako magpatuloy kasi wala naman mga di nga lumalagpas ng 100 views or yung iba may 300 views ako, pero alam mo yun, gets ba? Parang naisip ko na may 300 pa rin, may 100 pa rin na nag-click ng video ko, which is a good thing. Before, parang kung ako yun before, parang madi-discourage agad ako. Parang, less than 100 lang yung nag-click. But those are people who actually click your video, my video. So I wanna tell my younger self na don't be sad. At least they click your video. Yun lang. At saka, it's giving indie. Diba? Konti pa lang yung may nakakilala sa akin. Not sure if soon lalabas ba sa maraming tao yung videos ko and then they will decide to subscribe na, funny to, magaling tong magsalita sa harapan ng camera. Awan ko if that time will come. Pero I'm just enjoying my pre-successful era sa YouTube. Kung mag-success. Pero feeling ko I'll get somewhere here. Feeling ko naman. And basta pinufulfill ko lang yung gusto ko. No pressure. Kasi nagkakapi ba naman Anyway, tapos na yung labahin ko. So, ko yung puti. Sampay ko dito sa loob. Ito, maya siguro i-turn ko yung heater para matuyo siya. Yung wala rin talaga ako matinong sampayan dito bukod dito. So, tapos na ito. Careful, baka lumaglag. And then, isasalang ko naman itong mga to. Start. Yeah. Tapos ito, dito. Iba pa rin yung mga kinakamay na laban, no? I mean, mabango siya, pero hindi mo sure kung malinis. Man lahat ng mabango, malinis. And then, ngayon, nakasalang naman yung mga itim and ibang decolor ko. What else should I talk about? Shouldn't be asking that, right? Dapat para magmukha akong yung tuloy-tuloy na vlogger magsalita, dapat may sinasabi lang ako. Cut. Hindi ko na tinapos yung edit. Pero 6:30 PM na. Kaya ang gagawin ko, magluluto na ako ng aking dinner. It's strong smell. Actually, not sure how this vlog will turn out. Alam mo, I should stop saying na hindi ko alam anong gagawin. I just realized na I shouldn't tell that, to myself na lahat ko alam po na mangyayari sa vlog na to. Bakit? Ito ba ini-impress ko? Gusto ko naman mag-tell or mag-share ng aking story.
Luto ko ng marinated na yung manok nung nabili ko. I-retoke ko pa rin siya. Mukha siyang tocino, but it's not. Kaya lang siya pula gawa nung seasoning na nilagay sa kanya. Hindi ko yung alam kung ano yung seasoning na yun. Wala siyang lasa to be honest. Para siya naging tocinong manok. Like kung mag-fried rice, yung luma kong kanin dito. Totoo lang, inaantok talaga ako. Masisira na naman ang aking body clock. Ang hirap kapag masira. Hindi ko alam yung niluto ko. Pero masarap siya. Manghang. Gawa nung buldak na sauce. It's final. I did not go out today. I just spent not yet the whole day. Kasi it's it's 7:30. Yeah, but I did not go out para gumala. Maybe tomorrow if mga tiyong pa ako. Pero now, I don't feel like going out. I don't know. Nasa isip ko na lang talaga ngayon ay ilang araw na lang or ilang weeks na lang bago ako makabalik ng Philippines. So yun. I think I have to end the vlog here. And yeah, bye-bye.